Magandang buhay-buhay! Sa kabila nga ng napakaraming hinaharap natin na pagsubok ay lagi nating isipin na maganda pa rin yung buhay. O shit, eto na nga, magkukwento nga ako kung bakit nag-e-emote-emote ako ngayon. Pagkarating nga ni paring Shanyo galing sa trabaho, nagpahinga nga lang siya saglit at ayun nga't naisipan niyang bumili ng isda. Hindi na nga sana kami sasama pero itong batang makulit ay ayaw talagang umalis sa tabi ng motor ng papa niya. Kaya wala na talagang nagawa yung papa niya kundi pasamahin kami. Gaya nga ng sinabi ko, ito yung paborito kong moment, yung nagmamotor kami't magkasama kaming tatlo. Pero hindi nga talaga maiiwasan na maisip ko yung mga problema namin. Hay, buhay nga naman talaga ng tao. Talaga namang habang nabubuhay ka, hindi ka talaga tatantanan ng problema. Gaya na lamang ng enrollment na namin bukas pero wala pa talaga akong ka-budget-budget. Kung kaya't hindi nga namin alam kung kailan kami makakapag-enroll. Ang hirap naman palang pagsabay ng pagiging magulang at pagkamit sa iyong pangarap. Iniisip ko nga kung ipagpapatuloy ko pa ba or isusuko ko na yung mga pangarap ko. O magpapahinga lang muna saglit. Kasi naman naaawa na ako kay paring Shanyo. At nga ng uri at klase ng trabaho pinapasok niya para lang magkapera. Para maitaguyod nga kami ng anak niya pati yung pag-aaral ko. O shit, eto na nga, nakarating na nga kami sa may nagbebenta ng isda. And nga't bumaba na kami para makapili na rin ng bibilhin na isda. Konti lang naman yung bibili namin kasi kaming tatlo lang naman yung kakain. Dito talaga kami bumibili ng isda guys kasi nga mura dito. And nga't yung nabili ni paring Shanyo, 2 piraso lang naman. Wala na nga rin kaming ibang dinaanan at diretso uwi na agad kami. Nagulat pa nga ako kasi bigla akong kinalabit ng kaklase ko dati. O siya, tingnan nyo nga itong kalsada. Mabuti naman talaga at nilagyan na nila ng ilaw. Kaya kahit nga gabi ay hindi ka matatakot magbiyahe. At talaga namang iwas disgrasya na rin. Pagdating nga namin sa bahay ay ganun po akong inutusan ni paring Shanyo na manguha ng malunggay. O shit, pakinggan nyo na nga muna itong huni ng mga ibon at iba pang mga hayop. O diba buti pa nga yung mga hayop guys, parang wala silang pinoproblema. Sabi nga na si Yen, siya ay hayop pa rin naman po tayo pero tayo yung may pinakamataas na antas sa kanila. Kaya nga rin siguro tayo yung may pinakamaraming problema. Pero alam niyo guys, naniniwala talaga ako sa kasabihan na kung gaano daw kalaki yung problemang hinaharap mo ay mas higit na malaki yung biyaya na naghihintay sa'yo. Kaya hoy, ikaw na nanonood, pakiramdaman mo lahat ng problema na nararanasan mo ngayon para pagdating ng araw, pag nakamit mo na yung pangarap mo, ay lasap mo yung tamis ng tagumpay. Huwag ka sanang mawala ng pag-asa. Lagi mong iisipin na merong bukas. Kasi yun yung ginagawa ko. Iniisip ko na bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan o taon, magkakaroon din ng solusyon yung problema ko. Basta't huwag ka lang sumuko. Kasi nga kapag sumuko ka, talo ka. Manalig ka nga lang sa Diyos. Kasi nga higit sa atin, siya yung nakakaalam ng bukas, ng kinabukasan natin. Itaas mo nga sa kanya palagi yung mga pangarap mo, yung mga plano mo, para nga magtagumpay ka. Taasan mo pa yung paglipad mo. Kasabay nun, yung pananalig mo sa kanya. Yan lang guys, salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.